Chairman. Happy anniversary, happy 14th anniversary sa ministry. Ikinagagala ko kung mapapunta rito, member pa rin yung employers dito bago ako Tagalog. Wala na po yata. Makalis na ako, hindi naman Tagalog. Bakit? Tama, gusto na kasi yung Tagalog, mas masasaan ko yung gusto ko sabihin sa iyo. At saka, hihirap ang Tagalog dito dahil iba lagi, English lagi ang kausap. At pinagagala ko mapunta rito, so hanggang ang linggo, ang weekend, ang katapusan ng linggo, karaniwan para sa Panginoon, karaniwan para sa ating mga kababayan ko. Kaya, isa sa mga kung bakit ako narito. Sinabi ko kay Pastor kanina, kung hinipitan niyo ako ng Lunes, Mondays, ang malamang hindi ako makadalo dahil sa dami ng trabaho. Pero, nais yung Pastor sa amin sa inyo na ako'y lubos na nagagalak na sa mga panahon ito ay wala akong mga problema sa ating embassy. Bibigyan ko lang tayo ng kaunting mga ulat, kaunting mga balita sa embassy. Una-una po, sa ngayon, walang laman ng walang tao sa ating shelter. Hindi ko sinasabing na tayo na ba pero wala pong tama sa shelter. Sa katuwiran po, simula nung dumating ako nung unang araw, ng Pebrero, hindi pa ako makapunta ng shelter. Dahil sabi sa akin ng ating legal attaché, anong gagawin ko? Wala akong makikita ko pa ang bahay. Kaya, maganda pong report yun. Kahit na hindi ako nakarating ko, maganda po yun. Maganda pong pangamitain niya. Pangalawa po, medyo mataas na rin po ang pagtingin ng ibang bansa sa ating bansa. Katuwiran po, bibigyan ko, hindi ito bakit hindi dahil sa akin, dahil sa ating bansa. Meron pong isang ambassador na nag-imita sa isang panghalian, isang event. Ang inimbita lang po niya ay apang ambassador. Ambassador ng US, ambassador ng China, ambassador ng EU, at saka ng Pilipinas. Kaya sa atin marami na rin po mga pagbabago dito sa ating embassy. Appointment system na po ngayon sa katuwiran. Wala po tayo ngayon sa NASI. Hindi po ating pinupuntan ng embassy mo. Wala po doon. Nandun po tayo sa 311 Somerset, 16th floor. Dahil nandun po tayo ngayon, medyo maliit na lugar. Pero ginagawa po natin naman na appointment system. Kaya po maganda rin ang nangyayari. Noong una, kahit alauna pa o alas 2 ng hapon ng appointment, alas 8 mo lang nandun na. Kaya malalaman po ako ilan. Ngayon po naka-adjust na rin yata ang mga Pilipinas. Nagadumit nga. Mas sisibihan mo rin na pakiuso namin yung mga tayo nagpumpulan doon. Dahil yung mga kapitbahay natin po, medyo ang dating pagkakaroon nagpumpulan tayo. Hindi naman siguro. Pero yun po ang nagsusikas sa iyo sa mga ganun mga naguluhan. Yan pong kagaya ng mga sistema ay itutuloy po natin. Nais ko pong ipaalam sa inyo na sa kasalukuyan, sana kung nakikita ng last day, po tayo, nagre-register para sa ating overseas voting. Sa 2025 po, May 2025, magkakaroon po tayo ng eleksyon. Kaya po mag-uumpisa po yun, isang buwan. Ayos sa batas, 30 days po yun. At ang ikatatlong araw ay yung kasabay natin ang eleksyon doon sa Manila. Nakalagay po sa batas, ikalawang Lunes na Mayo. 2025. Dalawang senador at party list na ating iboboto nito. Hindi kahit po kayo pumunta sa embassy, registro na,
bagamat September pa po sa isang taon. Mabaling nga purwak tarwak. Ganyan po tayo. Lalaki sa last day. Medyo mahihirapan po, baka maliit po yung ating lugar. Hindi po natin kakayanin lahat na doon sa araw na yun. Pagbigyan, baka po mauubusan tayo ng slide. Tatatisa mo. Pit kita na ka ng ambasador. Kaya nais ko po sabihin sa inyo na baka sakaling hindi tayo magbumoto. Hindi dyan sa Somerset, sa People One Somerset. Medyo maliit po ang lugar. Sa isang, ang ating po nakalisto na yung mahigit 90,000 na Pilipinong nakalisto. Iniisip po namin siguro mga 50,000 po boto. Isipin nyo na po yung magaling sapat dito. Isipin nyo tama sinasabi kasi pagka po gano'n at 30 days ang ibinigay sa ating eleksyon, bawat isang araw po kailangan mga 1,667 na voters. Medyo mabigat po yun. At saka ang ugali po natin, siyempre last day tayo lagi na boto, last week. Barkadahan po ako boto. Medyo ako na po nakikiuso sa inyo, medyo ibahin po natin yung pagpasok po muna, pangalawang araw. Gagawin din po natin ito yung nakaraan. May appointment din po ako punta sa embassy para makaboto. Medyo maliit nga po ang lugar. Pipilitin po natin humingi ng pahintulot sa pamahalaan ng Singapore para siguro makarenta tayo ng ibang mas malaking lugar para doon galapin ang election. Pero malayo pa po yun ang pag-usapan ng pamahalaan ng Singapore ang mga usapan. Ngayon, bakit po sinasabi yan? Siguro yung marami sa inyo nakapunta na sa ating embassy sa Nassim Road, 2020 Nassim Road. Wala na po yung building ngayon na demolish na po. Na-demolish na po yung building ngayon para po magbigay daan sa mas malaki at mas bagong building para sa atin. Tentative po, ang pangako ng contractor sa amin ay June 2025 matatapos po. Kaya po ang election po ay April hanggang May, medyo hindi po natin aabutin yun. Ano po, meron sa bagong chancery, mas malaki po. Magkakaroon tayo ng basement para doon po natin gagawin yung mga passporting at lahat. Doon po sa nakaraan na building, pati po yung aircon natin doon ay medyo mahina sapagkat ang supply ng kuryente medyo mahina na rin po. Kaya ayusin po natin lahat yan para po talagang karoon ng puwag. At gagawin din po natin sa bagong chancery, sa bagong embassy, hindi po yung pagpasok ninyo diretso kayo sa passport, sa mga counter. Idadaan ko muna kayo pagbaba ninyo sa basement, makikita nyo muna sa bandang kaliwa, makikita nyo muna yung ating Centro Rizal. Para po may pagpandagdag kaalaman natin. Makikita nyo po roon, meron po tayong mga mag-display tayo. Hindi lamang mga libro, hindi lamang mga aklat na galing sa Pilipinas. Makikita nyo po doon yung mga artworks. Papalitan po natin siguro every week. Doon po magkakaroon po tayo ng mga display doon para madagdagan po ang ating kaalaman at madagdagan din ang ating pagmamalaki sa ating bansang Pilipinas. Alam niyo po, malaki po ang utang na loob natin sa Singapore. Nung panahon po ng COVID at bago pa po yun, malaki po ang investments sa Singapore sa ating at yan po ang bumubuhay sa ating ekonomiya, isa sa mga bumubuhay. Number 1 po ang Singapore sa foreign direct investments sa Pilipinas noong mga 2020 hanggang 2022. Wala pa po ang 2023, hindi pa tapos. Pero malamang mataas din po kung hindi man number 1 sa Singapore. Kaya, dahil po doon ay maganda po ang ginagawa natin at tayo po inilabahagi naman natin sa Singapore ay ang ating kultura. Sa ngayon nga po, merong exhibit sa embassy, meron po tayo isang 17-year-old na bata galing sa Cebu. Ang kanyang pagpipintura, hindi yung siguro mawala, sasabihin ko na lang. Yung iba po, may oil painting, may acrylic, may watercolor. Ang kanya pong ginagamit ng medium, may oil, at
acrylic at chocolate lava. Kakaiba po ang kanyang paningin sa kanyang paintings. Kaya napakaganda po na yan na exhibit niya doon. May exhibit din tayo sa ibang mga gallery, sa White Horse, at saka sa Gadya, yun sa dito po sa Singapore. Pinapakita po natin sa Singapore ang ating mga kultura, yun po ang ating naibabahagi mo sa kanila. Sapagkat ang sine po, ang ating kultura, ay wala pong alam ng mga boundaries, wala pong alam na ito Singapore, ito sa iyo, ito sa Pilipinas, ito sa Singapore. Lahat po ng mga tao ay mag-enjoy pagka nakakita po ng mga ganong sine. Ang nais ko po sabihin na tuloy-tuloy din po ang pagbisita dito sa atin ng mga matataas na opisyal. Hindi lamang po ng gobyerno natin, pati na rin po yung mga private sector natin, tuloy-tuloy din po yan. Katwiran po, katunayan po, malakas pa po siguro naman. Alam niyo lahat kung anong meron sa Lucky Plaza. Alam niyo rin po sino bumisita roon ng September. Sayang daw alam niyo rin kung nandun punta rin po dito yung Vice President po natin. Maghanap kayo na ibang bansa, maghanap kayo na ibang ambassador na binisita na ng President at Vice President sa loob ng isang taon. Maghanap po kayo, wala po. Singapore wala, ang napuntahan na tayo ng President at Vice President. Ganun din po, pumupunta po dito sa mga pakikipanayan sa mga negosyanteng Singaporean at ibang taga-ibang bansa. Hindi lang po si Presidente, hindi lang po si Vice President, pati po yung mga sekretary, mga kalihim ng finance, budget, at saka po ng DEDA. Bukas na po, bukas Lunes, sasalubungin po ang Secretary of ICT, Information and Communications Technologies, Secretary Alvin Uy, para po makisali sa Singapore International Cybersecurity Week. Yan po, ganyan po. Marami po nakahilera, nakalinya siya mga meeting na hindi tayo nagsimula kung yung pambansa po ang hihingi sa atin ng meeting. Nandiyan, bukod sa Singapore po, siyempre sa mga may request sa Singapore, nag-request din po ang Canada, China, may request, hindi ko alam kung anong tayo schedule. At hindi kayo maniniwala kahit po Russia, nagre-request po sa atin ng mga meetings. Tuloy-tuloy po yan at aalis ng isang araw ni Senator President Zubiri. Lahat po yung mga hinahin ninyo ay pinapabot po natin sa kanila. Pero ang nila ay maganda na dito sa atin. Yung renta yata. Mataas yung baba niya. Mataas ang pabilis ng renta ng mga bahay natin. Maulaw ka ta. Sinasabi ko naman sa kanila, medyo okay pa naman tayo dito para sa Abnormal. maganda naman po public transportation dito. Maganda meron naman tayo makukuha mga kumakain naman tayo maayos dito. Maganda public at maganda po naman ang trato sa atin. Sa mga naririnig ko po, maganda naman po ang trato ng mga employer ng Singapore. Sa kabuuan, meron din po siya nasising na isa-isa inaayos natin po. Yan, dahil po dyan,